Isang magpagpalang hapon po sa bawat isa. Kamusta po tayong lahat? I hope po na ang bawat isa ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Yan, kahapon po na umpisahan po yung topic po natin. Ang topic po natin sa isang linggo po na ito ay the 7 benefits of salvation. Kapag ikaw ay papasok sa isang trabaho, yan ay may benepisyo. Kapag ikaw ay kukuha halimbawa ng PhilHealth, yan po ay may benepisyo. Amen po. Ngayon po, nung time na tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon, Diyos at sarili nating tagapagligtas. Yung kaligtasan po na yon ay may benepisyo din. At ito po yung pag-aaralan po natin ngayong hapon at sa buong isang linggo po na ito. Kahapon nga po, inumpisahan ni Pastora Irish yung number 1, deliverance from enemies. Yan, ang benepisyo ng kaligtasan na natanggap natin, ito po ay, tayo po ay pinalaya na sa kaaway. Ang hari ng sanlibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. At tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesus. Number 2, mercy from God. Kahapon po nabanggit ni Pastora Irish na sa mga simpleng bagay, ang Diyos po ay concerned. Tama po? Ang Diyos po ay concerned sa bawat isa po sa atin. Kahapon niya, in-illustrate niya yung make-up mirror niya na akala niya parang wala na lang, di ba? Pero yun pala, mawawala ng kuryente sa lugar nila, kaya pala pinapacharge ng Panginoon sa kanya yung make-up mirror niya. Amen po? So, sa mga ganun simpleng bagay, nakikita natin yung mercy. Nararanasan natin yung mercy ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At ayan po yung mga benefits ng kaligtasan na tinanggap po natin. At sa hapon po na ito, pag-aaralan naman po natin yung number 3 at number 4. Samahan niyo po ako sa hapon po na ito. At minsan pa tayo po ay malangin. Umpisahan po natin sa isang pananalangin. Sige po, lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa oras na ito, patuloy naming itinataas sa iyo ang Rema Pills Bible Study, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga benepisyo na ibinigay mo sa amin nung time na ikaw ay aming tinanggap. Sa oras na ito, Lord, hinihiling po namin ang bukas na puso, bukas na isipan. Ipaunawa mo sa amin ang mga benefits ng kaligtasan na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maganda hapon po muli sa bawat isa. So, kahapon nga po, nabanggit na po sa atin ni Pastora Irish yung dalawa. At ngayon po, ito naman po yung pangatlo na benefits of salvation. So, number 3, justification by faith. Ano po ba ibig sabihin ng justification? O sa Tagalog, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po sa Galatians chapter 3 verse 6 to 15. Yan, makipagbukasan po kayo sa akin. Pero i-paraphrase ko na lang po dito sa isang verse, sa verse 15. Dito po muna tayo sa verse 13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos, pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sinumang binibitay sa puno. Verse 14, ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 15, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi maaaring batas na lang ipawalang bisa o dagdagan ang anumang kasunduang nalagdaan na. Ganun din naman sa mga pangako ng Diyos. Amen po. So, nalagdaan na to, natapos na ito, yung pangako ng Panginoon, kailanman ay hindi na pwedeng bawiin. Sabi niya po dito, justification by faith. Ibig sabihin ng justification by faith, ito po ay pagbibigay ng katarungan. Yan, katarungan.
Kaya once na nanalig po tayo sa Panginoon, once na nanalig tayo sa Diyos, nandun yung katarungan na tayo po ay pinawalang sala na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen po. Dahilan sa pananalig, dahilan sa faith natin sa Panginoon, kaya po tayo nakakalapit. Kasi na-justify na po tayo dahilan sa Panginoong Hesus. Sabi niya po dito, ito ang benepisyo ng pagtanggap natin ng kaligtasan. Tayo po ay na-justify na. Tayo po ay inaring matuwid dahilan sa Panginoong Hesus. Tignan po natin yung katabi po natin. Kung tayo po ay may katabi, sabihin mo sa kanya, ikaw ay na-justify na. Ibig sabihin na justify, nandun yung katarungan ng Panginoong Hesus na nung time na siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay napalaya na. At dahilan doon, malaya po tayong makakalapit sa ating Panginoon. Amen po, hindi mo na kailangang mangamba, hindi mo na kailangang matakot kasi ikaw ay na-justify na. Ikaw ay kasama na tinubos ng Panginoon. Amen po. At ngayon po, sabi niya pong ganoon dito, lahat ng lumalapit sa Panginoon, sa John 6:37, ay hindi niya itataboy, hindi niya i-reject. Nandun yung katapatan ng Panginoon na once na tayo po ay lumapit sa Kanya, yung pangako niya na hindi ito babalik nang walang nangyari sa atin, kundi may mangyayari at may mangyayari. Amen po. Yan, sabi niya ganoon dito, ito ay nalagdaanan. Sabi niya doon sa verse 15, tapos na. Nangyari na. Hindi mo na kailangan bawiin. Hindi mo na pwedeng bawiin ito. Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Hari, ay hindi na mababali. Hindi na ito mababawi. Kaya once na tayo po ay lumapit sa Panginoon, nandun yung katarungan ng Diyos na tayo po ay malaya na makakalapit po sa Kanya. Amen po. Ngayon, sabi niya dito, number 3, justification by faith. Dito po sa number 4, peace with God. Ito po yung isang pang-apat na benepisyo ng kaligtasan ay yung peace with God. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Roma chapter 5, verse 1 to 11. Bigyan ko po kayo ng isang verse. Sabi niya pong ganun dito sa English, sa New Living Translation. Therefore, since we have been made right in God's sight, by faith we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy nung sa Nueva Ecija, anniversary po yun. Nung time na tinanggap mo si Jesus, hindi naman agad blessing. Hindi naman agad pagpapala yung natanggap po natin, kundi ang natanggap natin ay yung joy, yung peace, yung deliverance, yung mercy, yung justification ng Panginoon po sa atin. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, therefore, since we have been made right in God's sight, by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Sabihin po natin sa katabi po natin, done. Tapos na. Amen po. Ito po yung isang benefits o benepisyo ng kaligtasan na tinanggap po natin. Tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos na dati wala. Meron na tayong magandang relasyon sa Panginoon, hindi mo na kailangan mangamba, hindi mo na kailangan matakot. Na kahit dumaan ka sa madilim na lugar, dahilan kasama mo si Jesus, dahilan kasama mo si Kristo, hindi mo na kailangan matakot. Amen po, kasi may kapayapaan. Alam ko po, dumaan tayo lahat sa pandemic, sa lockdown, na talagang liligawan tayo ng takot, liligawan tayo ng pangamba. Pero yun nga dito natin nakita na ang Diyos po natin ay hindi nagpabaya. Ang Diyos po natin ay hindi nang iwan. Amen po. Kaya nga sabi nga sa Psalms 91, na sapagkat si Yahweh ang tinanggap natin,
ginawa nating tagapagsanggalang ng buhay natin. Siya yung mag-iingat sa atin. Hindi mo kailangan matakot. Amen po. Hindi mo kailangan matakot. Sabi nga doon sa awit 23, "For you are with me. I will not fear no evil." Amen po. Hindi ako matatakot kasi kasama kita eh. Kasama ko ang Panginoong Hesus. Amen po. Dahilan sa tinanggap natin ang kaligtasan, ito ang benepisyo na nagkaroon po tayo ng kapayapaan. At ang kaligtasan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po. Sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang niya ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Walang iba kundi si Hesus. Siya yung pinaka-perfect peace na natanggap po natin sa ating buhay. Kaya nga kahit mag-isa kayo, nandun yung peace ka lang, nandun yung payapa ka lang, hindi mo kailangan mangamba. Alam niyo po yung kapayapaan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po. Kailangan lang magtuloy-tuloy tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan nandun lagi tayo sa shelter, sa kalooban ng Panginoon, kasi nandun lang po yung tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi kayang ibigay ng mga tao, kundi tanging si Jesus lang. Yes, may ibibigay kapag nandun din, nasa kanila. Yan, tinanggap nila si Jesus sa kanilang mga buhay. Amen po. Ngayon po, sabi niya pong gano'n dito, tinapos na ni Jesus. Tinapos na ni Jesus yung curse, yung mga takot. Amen po. Ang sabi niya gano'n dito, ang kailangan mo na lang gawin, ang kailangan ko na lang gawin ay magstay sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, last ko po dito sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. Ang sabi niya pong gano'n dito sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. At sa pamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo, pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo sa pamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Kasama ang mga utos at mga tuntunin nito, ginawa niya ito para pag-isahin ng mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Verse 16, ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo na nung unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Verse 18, ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. So malinaw na sinasabi po ng Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. Malaya na tayo na makakalapit sa Panginoon. Hindi mo na kailangan mangamba, hindi mo na kailangan matakot. Sabi niya doon, malaya na tayo. Amen po, tayo ay nagkaroon na ng kasunduan. Amen po. Sabi niya, mayroon na tayong magandang relasyon sa Panginoon, sa Diyos Ama dahilan sa Panginoong Hesus. Alam niyo po yung word na peace. Ito po ay isang harmony in personal relationship, especially with God. Pagkakasundo sa personal na relasyon, lalo na sa Diyos. Akala ko po dati na kapag nagganon-ganon ka, peace, ganyan. Parang okay na yun. Pero mas lalo ko po siyang naintindihan nung time na habang nagmamature po ako bilang isang Kristiyano. Doon ko lalong naintindihan nung time na tinanggap ko ang kaligtasan. Ito pala yung tunay na peace. Na nararanasan siya. Hindi lang siya yung sign-sign, kundi na nararamdaman siya, nararanasan siya sa buhay natin.
Amen po, na kahit magkagulo sa family natin, kahit may mga time na nag-struggle, may mga problema, may sakit na dinadaanan yung family natin, still nandun yung peace natin. Bakit? Kasi yung peace natin, ang Prince of Peace natin ay walang iba kundi si Jesus na tinanggap mo. Ang tunay na kapayapaan ay nandun ka sa kalooban ng Diyos. Kaya sabihin po natin sa mga katabi po natin, kung tayo po ay may katabi, kung wala naman, kung tayo lang, sabihin po natin, Lord, salamat dahilan sa binigyan mo ko ng kapayapaan. Ikaw ang aking prinsipe ng kapayapaan ng buhay ko. Ikaw ang hari ng kapayapaan ko. Amen po. Ito yung mga benepisyo na tinanggap natin sa Panginoon. At kapag tinanggap natin si Jesus, hindi ka talo, kundi ikaw ay panalo. Amen po. So sa bawat isa po sa atin, magpatuloy lang po tayo. At ito po yung mga benefits ng kaligtasan na natanggap po natin nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus. Amen po. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Stay lang tayo sa presensya ng Panginoon kasi nandun lang yung tunay na kapayapaan. Amen po. So God bless po ulit sa bawat isa. Yan. Sige po, minsan pa tayo po ay manalangin. Diyo po tayong lahat. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, maraming salamat sa mga benefits na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming prinsipe ng kapayapaan. Salamat, Lord, sa mga bagay na itinuturo mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Kaya kami nakakalapit sa Diyos Ama dahilan sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat, Lord, ina-appreciate ka namin sa aming mga buhay kasama ng buong sambahayan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Ingatan mo ang bawat isang narito, O Diyos. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Have peace everyone po. God bless po.